Sa simula ng pelikula, isang mag-asawa ang nakasakay sa kanilang bangka sa gitna ng karagatan, at pagkatapos uminom ng marami, umepekto na ang alak, na naging sanhi ng kanilang pagkaligaw. Pagkaraan ng ilang oras, namataan nila ang isang malaking isla sa di kalayuan at nagpas siyang pumunta doon upang subukang humingi ng tulong. Nagpasya ang babae na magpatuloy upang maghanap ng taong makakatulong sa kanila, habang ang kanyang kasintahan naman ay nanatili sa pantalan at tinali ang bangka. Habang naglalakad sa kagubatan, nahanap ng babae ang isang kahina-hinalang pasilidad na napapaligiran ng bakod at mga barbed wire. Nagsimulang humingi ng tulong ang babae ngunit nang hindi siya nakatanggap ng tugon, nagpasya siyang bumalik na sa bangka. Habang naglalakad pabalik, nagsimula siyang makarinig ng mga kakaibang ingay mula sa mga puno. Sa takot na mahuli ng mga mabangis na hayop, nagsimula siyang tumakbo ng mabilis. Nang maramdamang napapalibutan na siya, sinimulang tawagin ng dalaga ang kanyang kasintahan, na sa kasamaang palad ay napakalayo sa kanya para marinig ang kanyang pagsigaw. Nang ma-realize na hindi siya maililigtas ng kanyang partner, sinubukan muli niyang tumakbo ngunit nahuli siya ng isang mabangis na nilalang, na hinila siya patungo sa kanilang lungga. Sinubukan ng babae na kumapit sa isang kahoy, ngunit kinagat ng halimaw ang kanyang daliri, at nang hindi na makalaban, sumuko na lang siya. Makalipas ang ilang taon, ang magkapatid na sina Matt at John ay lumipad sakay ng kanilang eroplano patungo sa parehong isla, kasama ng kanilang mga childhood friends na sina Noah, Sarah, at Nikki, ang kasintahan ni Matt. Lumalabas na bago naging abandonado, may ilang residente sa isla, at kabilang sa kanila ang tiyuhin ng magkapatid. Matapos ang maraming taon na hindi nabibisita ang lugar, nagpa siya ang grupo na magpalipas ng weekend sa abandonadong bahay upang magsaya ng malayo sa sibilisasyon. Pagdating nila doon, pumunta ang magkapatid sa garahe kung saan nakalagay ang generator. Sinamantala nila ang pagkakataong tingnan kung gumagana pa ang lumang sasakyan ng kanilang tiyuhin at nagulat sila nang makitang gumagana pa rin ito. Sa loob ng bahay, sina Sarah at Noah ang naatasan sa pagkuha ng mga supply, at sa paghahanda ng isang espesyal na inumin upang ipagdiwang ang kanilang pagdating. Sa sandaling naayos na ni Matt at John ang generator, sabik na binuksan ni Sarah ang blender, ngunit makalipas ang ilang segundo, biglang nawalan ng kuryente. Hindi alam kung ano ang nangyari, nagpa siya ang dalawa na suriin ang fuse sa basement, na dahil sa kawalan ng kuryente, ay ganap na madilim. Ginamit ni Noah ang kanyang lighter upang mapaliwanag ang kapaligiran, at habang nag-e-explore, nakahanap sila ng wine cellar na may napakaraming bote ng alak at nagpas siyang kunin ang mga ito. Pagkatapos muling maibalik ang kuryente, sinimulan na ni Sarah ang paggawa sa mga inumin at nagsimula ng malasing ang lahat. Makalipas ang ilang oras na paglangoy, pumunta ang grupo sa balcony ng bahay, kung saan pinanood nila si John na nagsasanay ng target shooting gamit ang kanyang pana. Ilang sandali pa, isang cute na tuta ang lumabas sa damuhan, at agad naman ditong napaibig ang magkakaibigan. Kinagabihan, nang maubos na ang inuming dala nila, pumunta si Noah sa kusina para kunin ang isa sa mga alak na nakuha nila sa basement, at nang buksan niya ang pinto, sumama sa kanya ang tuta. Habang binubuksan ni Noah ang bote, ang dating maamong tuta ay tila galit na ngayon at nagsimulang umungol sa kanya. Nang bumalik si Noah sa sala at sinimulang sabihin sa lahat ang nangyari, tumakbo ang tuta palabas ng bahay sa isang butas, at nagtungo sa damuhan. Ngunit dahil gusto talaga ni Sarah ang maliit na hayop, nagpa siya siyang lumabas at hinanap ito kasama si John, na inalok na tutulungan siya. Gamit ang flashlight, nahanap ng magkaibigan ang tuta ngunit habang papalapit sila, tumalon ng isang malaking aso papunta kay Sarah. Nang dumating si John upang tulungan ang kanyang kaibigan, kinagat ng galit na hayop ang binti ng babae sa hindi malamang dahilan at pagkatapos ay tumakbo sa kagubatan kasama ang tuta nito. Sa posibilidad na merong rabies ang aso, iginiit ni Matt at Nikki na dapat na silang bumalik sa syudad sa susunod na araw upang masimulan ang panggagamot. Gayunpaman, sinabi ni John na hindi naman kailangang agaran ang panggagamot, at sa makatuwid, maaari silang bumalik pagkatapos ng weekend. Gayunpaman, ipinaubaya niya ang desisyon sa mga kamay ni Sarah, na inisip na ang nangyaring pag-atake ay para protektahan ang tuta, at ayaw niyang magambala ang maikling bakasyon ng kanyang mga kaibigan. Kalaunan ng gabing yun, bumangon si John upang kumuha ng isang baso ng tubig at nakita si Sarah na tulala sa may bintana. Nang sinubukan niyang kausapin ang babae, hindi ito tumugon at nagsimulang lumapit sa kanya. Sa sandaling makalapit siya sa lalaki, sinimulan niya itong halikan ng husto na nakasakit na sa kanya. Sa pagreklamo ni John, may nag-trigger sa isip ng babae at hiniling kay John na umalis na siya. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal ang grupo, makikita si Sarah na merong kakaibang gutom.
I'm still hungry. Knock yourself out. Sa sandaling matapos nila ang kanilang pagkain, kinuha ni John ang kanyang pana para mag-target shooting sa kagubatan, at dahil naiinip sila, nagpa siya ang ibang mga lalaki na sumama sa kanya, habang si Nikki naman ay nanatili upang samahan si Sarah. Sa gitna ng kagubatan, ang mga lalaki ay walang nakitang mga palatandaan ng iba pang mga hayop, at dahil walang ibang magawa, humiwalay si Noah sa grupo at umupo sa isang kahoy upang linisin ang kanyang kamera. Habang nililinis ang lens, nagsimula siyang makarinig ng mga ungol sa paligid niya. Sa takot, sinimulan niyang hanapin ang pinagmumulan ng ingay at natagpuan ang kanyang sarili na napapalibutan ng maraming aso. Sa pagtatangkang makatakas ng buhay, tumakbo ang lalaki sa kagubatan hanggang sa matisod siya sa isang ugat at kalaunan ay natagpuan ng kanyang mga kaibigan. Sa sandaling sabihin ni Noah ang tungkol sa mga aso, ang kasintahan ng babae na dating nilapan ng mga aso ay lumitaw sa likuran nila. Sinabi ng lalaki na hindi gusto ng mga aso ang sinuman sa isla, ngunit wala siyang oras upang ipaliwanag kung bakit. Habang nagsasalita, tumalon sa kanya ang isang napakalaking aso, itinumba siya sa burol at nilamon ng buhay kasama ang pack nito. Ang tatlo ay takot na tumakbo papunta sa bahay, at nang malapit na sila doon, nakita nila ang mga babae na hinahabol din ng mga hayop. Pagkatapos ay tumakbo ang mga lalaki upang subukang tulungan ang dalawa, at nang papasok na sila sa bahay, ang isa sa mga aso ay nagawang makagat ang binti ni Nikki. Upang iligtas siya, kinuha ni John ang kanyang pana at pinana ang mabangis na aso, ngunit ang kanyang shot ay tumama sa binti ng dalaga, na nagdulot ng matinding sakit, ngunit nagawa pa rin itong maitaboy ang hayop. Pagdating sa loob ng bahay, pinuto ni Matt ang pana gamit ang pliers at sinimulang tanggalin ito. Habang inihahanda ang mga bendahe, sinikap ng lalaki na unawain kung ano ang nangyayari, at sinabi sa kanyang mga kaibigan kung bakit naging abandonado ang lugar na yon. Maraming taon na ang nakalilipas, nirentahan ng isang kumpanya ang bahagi ng isla upang magtayo ng kulungan ng mga aso, na magsasanay sa mga hayop na maging gabay sa mga bulag, ngunit pagkaraan ng ilang taon, ang isa sa mga hayop ay nahawaan ng rabies. Dahil nasa isang lugar lang sila, ang sakit ay humawa sa iba pang mga aso at nagawang makatakas sa training center. Ang ipinagtataka ngayon ni Matt ay kung paano pa sila nabuhay matapos mahawaan ng napakatagal na panahon. Nang malaman ito, nagpanik si Noah, ngunit ang kanyang pagsigaw ay umakit sa isang aso, na tumalon sa bintana at nagpatumba sa kanya sa sahig. Sa sandaling bumangon ng aso, sumugod ang hayop kay Sarah ngunit pinigilan ito ni Matt. Nang ma-realize na hindi naligtas ang bahay, inipon ng grupo ang kanilang mga gamit, at nang papalabas na sila ng bahay, napansin nila na nasa pier ang dalawa sa mga mabangis na aso, kung nasaan ang eroplanong nagdala sa kanila sa isla. Sinabi ni Matt na mas mabuting hintayin nilang umalis ang mga hayop, ngunit pagkaraan ng ilang minuto, tumingin si Noah sa bintana at nakita na ang eroplano ay inaanod na sa tubig dahil kinagat ng mga aso ang lubid na humahawak dito. Kalaunan, nang walang makitang palatandaan ng mga aso, ang grupo ay maingat na nagtungo sa may pier. Tumalon si John sa tubig upang lumangoy patungo sa eroplano, ngunit habang papalapit na siya, nakita ng iba niyang kasamahan na ang dalawang pumutol sa lubid ay talagang nagtatago sa may pakpak. Tumalon ang mga hayop sa tubig at nagsimulang lumangoy patungo kay John, na nagmamadaling bumalik sa pier upang maiwasang mahuli. Sa sandaling nasa pier na silang lahat, sinubukan silang salakayin ng isa sa mabangis na aso, ngunit nagawa itong palayasin ni Noah gamit ang kanyang baseball bat. Nang makakuha ng pagkakataon, bumalik sila sa bahay at halos lapain na ng iba pang mga aso. Nang ma-realize ang kakayahan ng mga mabangis na aso, sinimulan ng grupo na i-reinforce ang mga bintana at mga bitak sa bahay gamit ang mga tabla ng kahoy. Pagkatapos nito, sinubukan ni Noah na tumawag sa emergency service, ngunit walang signal ang mga cellphone. Binalot ni Matt at John ng tela ang katawan ng aso na sinubukang atakihin si Sarah at itinapon ito sa labas. Upang makasurvive, nagpa siya ang grupo na magtungo sa kabilang panig ng isla kung saan merong isang bangka. Nang magawa na ang plano, nagpa siya ang mga lalaki na pumunta sa garahe upang subukang paandarin muli ang lumang sasakyan, ngunit paglabas nila, ilang mabangis na aso ang sumugod patungo sa patay na hayop na itinapon ng magkapatid at sinimulang kainin ito. Nang makita ang mga aso sa labas, bumalik ang tatlo sa loob ng bahay at nagpa siya na gumawa ng isa pang plano. Plano ni Matt na makarating sa garahe sa pamamagitan ng isang lubid na nagdudugtong sa dalawang gusali, ngunit para magawa ito, kailangan niya ang puli na nasa zipline sa labas. Sinamantala ng lalaki ang pagiging distracted ng mga aso at tumakbo upang kunin ang puli.
Kahit na sinusubukang maging maingat, nakita siya ng isa sa mga aso, ngunit nagawa niyang makabalik sa loob ng ligtas. Sa sumunod na eksena, makikita si Matt na kinakabit ang puli sa lubid na konektado sa garahe. Kahit nasugatan si Nikki, nakumbinsin niya ang kanyang kasintahan na dahil mas magaan siya dapat ang mag-check sa sasakyan. Nang handa na ang lahat, nagsimulang mag-slide si Nikki pababa sa lubid at umabot sa kabilang panig. Gayunpaman, ang walang kabusugang mga aso ay nakita siyang nakabitin na parang isang piraso ng karne at tumakbo patungo sa kanya, habang ang magkakaibigan naman ay sinusubukang i-distract ang mga aso. Sa sandaling makapasok si Nikki sa garahe, pumasok siya sa sasakyan at sinubukan itong paandarin, ngunit wala itong palatandaan ng buhay. Samantala, ang mga aso sa labas ay sinusubukang makapasok at nagawang makagawa ng butas sa gate. Pagkatapos ay umakyat si Nikki sa sunroof at kinailangang kumapit sa mga kahoy na istruktura ng garahe upang maiwasang makain. Sa labas, hinila siya ng grupo pabalik sa bahay, at habang lumulukso ang mga aso upang maabot siya, pinana ni John ang isa sa kanila, na lumigtas sa buhay ni Nikki. Kinagabihan, biglang nawalan ng kuryente at sa paniniwalang gawa muli ito ng fuse, nagboluntaryo si Noah na pumunta sa basement ng mag-isa upang muling ikonekta ang kuryente. Pagdating niya sa ibabang palapag, nagsimula siyang makarinig ng mga kakaibang ingay na nagmumula sa isang compartment kung saan nakasabit ang isang nakakatakot na manika sa entrance. Nang lumapit si Noah sa pinanggagalingan ng tunog, tumalon ng isang aso at sinunggaban siya sa kanyang leeg. Nang marinig ang kaguluhan, nagmamadali sina Matt at John sa entrance ng basement, ngunit natagpuan nilang patay na ang kanilang kaibigan. Pagkatapos ay nilock nila ang pinto upang ikulong ang mga aso, ngunit hindi ito gaanong nakatulong dahil sa labas, maraming aso ang nasa wild mode at sinimulang sirain ang mga kahoy sa bintana, kaya nakapasok na sila sa bahay. Pagkatapos ay nagpa siya ang grupo na tumakbo sa attic, ngunit nang malapit na sila doon, si Matt ay sinunggaban ng isa sa mga demonyong aso at sinimulang kagat-kagatin siya, ngunit iniligtas siya ni John, na nagawang pigilan ang hayop. Nang nasa taas na ang lahat, ang bahay ngayon ay ganap ng nasakop ng mga aso. Gamit ang kakaunting supply sa attic, kailangan nilang gumawa ng plano upang makalabas ng mabilis hanggat maaari. Pagsapit ng madaling araw, umalis ang grupo sa attic upang tingnan kung nasa bahay pa ang mga hayop, ngunit sila ay tila umalis na. Kaya naman, ang magkapatid ay nagtungo sa garahe, at habang si John ang nagmamaneho, itinulak naman ni Matt ang sasakyan hanggang sa tuluyan itong mag-start. Ngunit dahil sa ingay na gawa nito, nagawa silang mahanap ng mga aso at sinimulan ang paghabol sa kanila. Pagkatapos ay tumalon ang nakababatang kapatid sa bubong ng sasakyan at ginamit ang kanyang pana upang subukang tamaan sila, ngunit nang ang isa sa mga hayop ay umakyat sa hood ng sasakyan, kinailangang lumiko ni John, na naging sanhi para malaglag ang pana ni Matt. Nang hindi na kailangang lumabas para magtulak, nagtungo si John sa bangin upang makakuha ng bilis at sinubukang i-restart ang sasakyan. Kahit medyo hangal ang ideya, gumana ito at halos mahulog na sila sa matarik na bangin. Nang tuluyan ng umandar ang sasakyan, bumalik ang magkapatid sa bahay, ngunit habang nasa daan, isang mabangis na German Shepherd ang tumalon sa bintana at muntik nang makagat si Matt. Gayunpaman, nailigtas siya ni John, na inilapat sa gilid ang sasakyan, na naging sanhi ng pagbangga ng hayop sa isang poste. Pagbalik sa bahay, sumuko na si Sarah na mabuhay at tumanggi na tumakas kasama sila. Sa pagsisikap na kumbinsihin si Sarah, nilapitan siya ni John, ngunit sa sandaling yun, lumitaw ang isang aso sa silid. Determinadong ipaghiganti ang impeksyon, inutos ni Sarah kay John na tumakas na siya sa may bintana, habang siya naman ay lalabanan ng halimaw. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, tumakas si John sa may bintana. Nang ma-realize na hindi niya matatalo ang mabangis na aso, sinubukan ni Sarah na itapon ito sa bintana, ngunit pareho silang nahulog sa isang matulis na kahoy, na naging sanhi ng pagkamatay nilang dalawa. Nang makitang hindi na nila matutulungan ang kaibigan, sumakay ang tatlo sa sasakyan at nagsimulang magmaneho patungo sa kabilang bahagi ng isla, habang ang ibang mga gutom na aso ay kinain ang natusok na katawan. Nang makarating sila sa kabilang panig, nagpa siya ang grupo na pumasok sa pasilidad upang subukang tumawag para sa tulong sa pamamagitan ng radyo. Ngunit sa kanilang paggalugad, natuklasan nilang hindi ito isang pasilidad para sa pagsasanay ng mga guide dog, kundi isang laboratorio na minomodify ang genes ng mga hayop upang maging combat machine. Lumalabas na hindi naman talaga nahawaan ng rabies ang mga hayop, kundi minodify sila hanggang sa hindi na sila makontrol. Sa sandaling makarating sila sa radyo, nakita ni Nikki sa bintana na ang linya ng transmitter tower ay nakadiskonekta, at nagboluntaryo si John na muling ikonekta ang mga wire.
Pagkatapos ay umalis siya sa gusali, at habang umaakyat, nakita niyang nakadaong ang bangka ng mag-asawa sa simula ng pelikula sa malapit. Nang ibigay ni John ang signal, binuksan ni Nikki ang amplifier para taasan ang layo ng signal ng radyo, ngunit nang pinindot niya ang buton, nagkaroon ng short circuit, na nagsimula ng apoy sa mga linya ng gusali at kumuryente kay John, na naging sanhi upang mahulog siya mula sa tuktok ng tore. Habang kumakalat ang apoy sa buong lugar, nahanap sila ng mga aso at nagawang makapaghukay sa ilalim ng bakod upang atakihin si John, na nakatanggap ng ilang kagat. Nang makitang nangangailangan ng tulong ang kanyang kapatid, kinuha ni Matt ang kanyang baseball bat at tumakbo para tulungan siyang labanan ang mga hayop. Sa loob, binuksan ni Nikki ang isang gas cylinder valve at pinapasok ang mga aso. Nang naramdaman niyang may sapat ng likido sa hangin upang magdulot ng pagsabog, binuksan niya ang pinto, hinayaan ang gas na umabot sa apoy, na nagpasimula ng pagkasunog na pumatay sa lahat ng aso sa loob. Samantala sa labas, sina Matt at John ay napapalibutan sa lahat ng panig, at nang sa tingin nilang wala na silang pag-asang mabuhay, nagpakita si Nikki sakay ng sasakyan at inararo ang mga aso. Nang nasa loob na ang lahat, ang tatlo ay nagmaneho na papunta sa lokasyon ng bangka at ihinulog ang sasakyan sa tubig. Habang papalapit ang mga mabangis na aso, nagawa ng grupo na lumabas sa lumulubog na sasakyan at ligtas na nakarating sa pantalan. Pagkatapos sumakay sa bangka, nakatakas sila sa isla, at nakita ang mga hayop na nanunood sa kanila mula sa malayo. Kalaunan, habang nasa dagat na ang grupo, nagulat sila nang makitang may kasama pala silang isa pang aso, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.